Ngayon ko lang din po nabanggit kasi ni Brother Robert, no? Robert, na siya po ay membro ng fraternity. Meron po ako yung confess po sa inyo na ako rin po ay membro ng fraternity. Wala po nakakaalam nito. Maski sila Ate Rachel, sila Chester, wala nakakaalam. At ngayon ko lang po sasabihin na ako po ay miyembro ng fraternity. Anong pangalan ng fraternity? Pastor, sapagkat ako po ay prat, no? Prating gutom. Pagka kakain ako, sabi na Teresa, oh, tama na yan, laki-laki mo na, yung tiyan mo, lumalaki, no? Kaya lagi niya akong sinasabihan, no? Membro din po ako ng prat, no? Ano yung pastor? Prating gutom, no? Meron din ba rito? Kabrad ko? Okay, yan, no? Yung katatapos ng kumain, tapos after mga 30 minutes, naghahanap muli ng kakainin. Okay, ngayong umagang ito, sino po rito excited na sa Word of God? Amen? At dahil yung oras ko po ay kinain, ang oras po natin matatapos po tayo, humingi po ako ng pasensya, ng 1:30 ng ngayon, hapon. 1:30. Okay lang po ba sa inyo? 1:30. Sino po rito nagbaon, no? Nagbaon ng tanghalian. 1:30, no? Dahil yung oras, ang oras po ngayon, nasa mga 11:40 na. Okay? At bago po yon, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat po ngayong umagang ito. At minsan pa ang iyong mga salita, patuloy po namin ang pag-usapan. Gamitin niyo po ito na maging lakas po namin kapag merong pinanghinaan ng loob. Maging kagalingan po ito. Kapag merong may karamdaman, gamitin niyo lamang po ako na instrumento na maging daluyan ng iyong mga salita. Holy Spirit, ikaw lamang po ang aming maging guro ngayong umagang ito at ang aming patuloy na dalangin. Ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. At meron po akong ipapakita sa inyo na larawan. Larawan, no? Picture. Okay? Nakita po ba natin? Picture. Okay, ano po nakikita niyo sa picture na yan? Kung di-describe mo siya in one word, Pastor, parang 4 pics, 1 word yan, no? In 1 word, okay? Sino po magbo-volunteer? Kung tataas ka ng kamay. Okay? In 1 word, paano mo di-describe yung larawan na yan? Okay, at sa mga makakahula ay meron pong premyo na 1,000 pagkatapos po ng 1 second 1. Okay, at wala na po. Wala na po kasi baka may humabol eh. Sabihin niya warning. Tama yun, no? Yan po ay warning. Warning signs. At nakita po natin dyan, iba't ibang mga warnings, meron po diyang bawal tumawid. Sino po rito nahuli na ng jaywalking dati? Okay. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama po ako. Yun. Si Brother Minette din. At hindi ko na itatanong kung saan lugar, nahuli ako sa Shaw Boulevard. Dahil nagmamadali ako noon, sabi ko, wala tumatawid. Tumawid ako. Biglang lumabas yung enforcer, halika. Meron po dyan, bawal kumaliwa, stop, do not enter. Do not enter. Minsan po, alam niyo po, sa buhay po natin, do not enter. Minsan, tayo po pinapasok po natin yung mga bagay sa ating buhay na kung saan kahit alam nating mali, pinapasok po natin. Tama po ba? Brother Robert, di ba alam mo na mali yun, di ba? Pero, do not enter. May warning na, pero pinasok pa rin natin. At, syempre, meron pong mga consequences yan.
Kaya ngayong umagang ito, ang ating pag-uusapan ay hango dito sa John chapter 16. John 16. At alam nyo, kung babasahin nyo itong John 16, sa The Passion Translation Bible, ang pinakanakasulat doon sa pinakataas niya ay Jesus warns His disciple. Jesus warns His disciples. At nag-isip ako ng pamagat. Base po rito sa Jesus warns His disciples. At nag-iisip ako ng pamagat at talagang ilang oras kong pinag-isipan, nahirapan ako mag-isip. At ang pamagat na naisip ko ay Jesus warnings to His disciples. No? Pastor, pinag-isipan niyo po ba talaga yan? Pinag-isipan ko po yan. No? Dahil Jesus warns His disciples, sabi ko, ano kaya magiging pamagat nito? Kaya matagal kong pinag-isipan ito. Jesus warnings to His disciples. Alam niyo, sino po dito? Alam niya na tayo ay binibigyan ng papala ng ating Panginoon. Amen po ba? At ngayong umagang ito, meron po akong i-share na 3 warning. Sino po rito yung sinasabi niya, siya po ay disciples ni Jesus? Sige po, taas po ang kamay. Disciples ni Jesus. Okay. Yung di nagtaas ang kamay, kanino kayo disciple? Okay. At ngayong umagang ito, 3 warnings. 3 warnings. At huwag natin patagalin. Ngayong umagang ito, John 16:23, at sabi po rito, verse 1 muna, sabi po rito, I have told you this so that you would not surrender to confusion or doubt. Ito po yung sabi ni Jesus, I have told you this. Ano po yung sinasabi niya? Yung warning. At lundag tayo sa verse 23, sabi po rito, for here is eternal truth. When the time comes, you won't need to ask for me for anything, but instead, you will go directly to the Father and ask Him for anything you desire, and He will give it to you because of your relationship with me. Kaya nga, dito, sinasabi po rito, na darating ang panahon, tayo ay lalapit sa Diyos, tayo ay merong hingin sa pamagitan ng panalangin. Sino po rito may kailangan, may pangailangan? Lahat po tayo, at tayo po'y humingi sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. At ang panalangin po, tandaan po natin yung 4 na letter P. Kasi ang alam lang po natin sa panalangin ay paghingi. Tama po ba? Paghingi. Pero tandaan po natin yung 4 na letter P. Una po, ito po ay pagpupuri sa Diyos, yung panalangin. Pangalawa po, ito po ay paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. At pangatlong letter P, ito po ay pagpapasalamat din sa Diyos. At syempre po, hindi po mawawala ang paghingi. Pero ito po ang base po, no? Siguro, sa Diyos, sinasabi ng Diyos, pagsahingian, doon magaling ng tao. Tama po ba? Pagsahingian. Pero hindi lang tayo hingi, kundi tayo ay nagpapasalamat, humingi ng kapatawaran, nagpupuri sa Panginoon. At sabi po rito, kapag kayo ay hihingi sa pamagitan ng panalangin, at sabi po rito sa ating binasa, go directly to the Father and ask Him for anything you desire, and He will give it to you. Kapag tayo nanalangin, ito daw po ay ipagkakaloob ng Diyos. Bakit daw po? Because of your relationship with me. Sabi po ni Jesus, because of your relationship with me. Ipagkakaloob yan ng Diyos dahil sa pamagitan ng inyong relationship sa akin. Number 1, warnings. Jesus' warnings to His disciples. Number 1, warning about our relationship with God. Alam nyo,
Isang napakagandang illustration po ng relationship ay yung wala na akong nakitang isang pinaka perfect na illustration kundi yung puno at sanga. Sino rito nakakita na ng puno? Taas ang kamay. Okay, 5, 10. Okay. Yung iba. Sino rito nakakita ng sanga? Sanga. Okay, mas kumonte, no? Siguro yung nakita yung puno, wala pa sanga. Okay. Perfect illustration yung puno at sanga. Sabi rito sa John 15 verse 5, "Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin." Kaya alam niyo po, bakit kaya tayo winawarningan o pinapaalalahanan ni Jesus about our relationship with God? Kaya yun po yung sasagutin natin na tanong ngayong umagang ito. Why Jesus reminding us or giving us warnings about our relationship with God? Ano kaya yung dahilan? At nakakita po ako ng 3 dahilan dito sa John 15. Una po, John 15 verse 5, dito sa ating binasa, babasahin ko ito sa The Passion Translation Bible. Sabi po rito, "I am the sprouting vine, and you're my branches, and you live in union with me as your source." Sino po rito naniniwala ang Diyos, siya po ang source po natin? Amen? Source of blessings. Source of protection. Lahat po na meron tayo, galing yan sa Panginoon. At sabi po rito, "As you live in union with me as your source, fruitfulness will stream from within you. But when you live separated," kapag ka tayo daw ay nahiwalay sa Diyos, anong mangyayari? Kaya nga, dito, sa ating binasa, yung binanggit po yung fruitfulness. Unang bagay po, bakit pinapaalalahanan tayo ng Panginoon? Warnings about our relationship with God sapagkat nais ng Diyos. God wants us to have fruitful life. Fruitful life. Sino po rito ang gusto niya yung buhay na masagana? Buhay na mabunga. Lahat po tayo. Ano po kailangan? Stay connected with the source. At wala pong iba kundi ang ating Panginoon. At pangalawang bagay po, alam niyo kung bakit si Jesus nagbigay siya ng warning about our relationship with God? Sapagkat dito sa verse na babasahin ko, sa John chapter 15, verse 5, tutuloy ko kanina, "But when you live separated from me," sabi ni Jesus, "you are powerless." You are powerless. Kaya nga pangalawang bagay po rito, bakit binibigyan tayo ng warning ni Jesus? Sapagkat God wants us to have a powerful life. Powerful life. Sino po rito gusto niya na kapag ka merong problema na pagtatagumpayan niya? Kapag ka merong may karamdaman, merong sakit na pagtatagumpayan niya? Wala na yata tao rito. Ulitin ko po. Sino po rito kapag ka merong problema, gusto niya na pagtatagumpayan niya? Sino po rito na kapag ka merong kasalanan sa buhay niya, gusto niya mapagtagumpayan niya? Sapagkat nais ng Diyos na mamuhay tayo ng powerful life. Kailan po mangyayari yon? Kapag ka tayo po ay not separated with God. Kailan po nangyayari ang pagkahiwalay natin sa Diyos? Kapag ka meron tayong nagagawa na kamalian at kasalanan. John 15 verse 6, dito sa New Living Translation,
Sabi po rito, anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Yun daw pong mga sanga na hindi daw po nagbubunga, ito daw po ay itinatapon at sinusunog. At sabi po rito, anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch. Parang ganito raw po, yung sanga na wala nang, yung patay na, wala nang silbi. Ano pong ginagawa? Sabi po rito, ay tinatapon at sinusunog. Useless. Number 3, bakit po kaya si Jesus nagbigay ng warning para sa ating relationship sa ating Diyos sapagkat God wants us to have useful life. Sino po rito gusto niya magkaroon ng useful life? Useful life. Amen? Alam nyo, yung testimony ni Brother Robert, that is useless life. Tama po ba? Useless life. Bakit po? Nasira ang buhay niya. Anything na gagawin mo sa buhay mo na masisira ang buhay mo, mga kabataan. Sino po rito mga kabataan? Taas ang kamay. Okay, sige. Pati yung mga 1950s, kabataan, 1950s, 40s, okay lang yan. Okay? Anything na gagawin mo na masisira ang buhay mo, na malalayo ka sa Diyos, yan po ay useless life. Pero ang nais ng Diyos sa atin ay magkaroon po ng useful life. Amen? Ang nais ng Diyos sa buhay po natin ay magkaroon po ng powerful life. Ang nais po ng Diyos sa atin ay magkaroon po ng fruitful life. Kaya nga, meron pong warning si Jesus. Amen? Jesus warnings to His disciples, number 1, warning about our relationship with God. Kaya nga, wag na wag tayo na maiwalay sa Panginoon. Amen po ba? Sino po rito, mula nang nakilala niya si Jesus, nagkakaroon ng ups and down, pero siya nagpapasalamat, nandito pa rin siya sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Warning about our relationship with God. Number 2, John 16, verse 8. John 16, verse 8 and 9. And when He comes, He will expose sin and prove that the world is wrong about God's righteousness and His judgment. Number 9, verse 9. Sin, because they refuse to believe in who I am. Dito po sa verse 8 and 9, sabi po rito, He will expose sin. Dalawang beses po rito na binanggit yung sin. Kaya nga, number 2, Jesus reminders to His disciples, number 2, warning about sin. Sino po rito hindi po nakagawa ng kasalanan? Taas ang kamay? Wala po. Lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero, ang good news po, sino po rito marunong humingi ng kapatawaran sa nagawa niyang kasalanan? Amen? At bakit kaya si Jesus, winawarningan tayo patungkol sa kasalanan? Ano po ba yung mga bagay na sinasabi ni Jesus tungkol sa kasalanan? John 8:34, sabi po rito, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Number 1, bakit tayo winawarningan ni Jesus patungkol sa kasalanan? Sapagkat ayaw tayo na maging alipin ng kasalanan. Amen po ba? Ayaw po. Kaya nga kanina, bago mag-start yung service at ginagawa na natin ito, nagkakaroon po ng consecration. Amen? At lahat po tayo, hindi po exempted na makagawa po ng kasalanan, pero
hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Ang mga Kristiyano ay hindi po nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Kaya nga, why Jesus warns us about sin? Sapagkat Jesus doesn't want us to slave of sin. Ayaw niya na tayo ay maging bihag ng kasalanan. Amen po ba? At pangalawa, bakit kaya winawarningan tayo? John 15:22, sabi po rito, kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, hindi sana mapatunayang nagkasala sila. Ngunit ngayon, hindi na sila makakaiwas sa pananagutan na panagutan ng kanilang kasalanan. Sino po rito naniniwala na kapag tayo po'y humingi ng kapatawaran sa Diyos, pinapatawad tayo ng Diyos? Wala pong malaki, wala pong maliit na kasalanan na hindi po kayang patawarin ang ating Panginoon. Amen po ba? Maliit na kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Malaking kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Pero, bakit may pero, Pastor? Sabi po rito ni Jesus, ngunit ngayon hindi na sila makakaiwas na panagutan ang kanilang kasalanan. Halimbawa lang, ang isang tao ay nagkaroon ng kaso ng pagpatay. Halimbawa lang, itago na lang natin sa pangalang, meron bang ano rito? Artemio, no? Meron po ba? Artemio pangalan? Kasi nililinaw ko lang, kasi biglang dumating yung mga pulis dito, madampot, joke lang po, no? Artemio. Si Artemio nagkaroon ng kaso ng pagpatay. Dahil humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon, taos-pusong paghingi ng kapatawaran, buong pagpapakumbaba na humingi ng kapatawaran, siya po'y pinatawad ng Diyos. Ganun po ang ating Panginoon. Kapag humingi ka ng kapatawaran, siya ay tapat na tayo po'y patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan. 1 John 1:9. At ano po ang kasunod? Pero yung consequences ng kasalanan, kailangan niya pong harapin. Ano po yan, Pastor? Sa batas po natin, kapag ikaw ay nagkaroon ng ganong kaso, merong parusa. Amen po ba? Kaya nga, bakit tayo pinapaalalahanan ni Jesus patungkol sa kasalanan? Sapagkat, number 2, Jesus said, there is consequences of sin. Amen? There is consequences of sin. Halimbawa, na-involve ka sa droga, dahil pinili mo yon, pagka nagkaroon ng operation at ikaw ay nadampot, merong consequences kasi yun ang pinili mo. Amen? Merong palaging consequences of sin. Kaya nga, si Jesus, meron siyang warning about sin. Una po, para tayo po ay hindi po maging slave of sin. Pangalawa, para tayo po ay makaiwas dun sa consequences of sin. At Matthew 26, verse 28, sabi po rito, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ulitin ko po, sabi ni Jesus, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Kasama po tayo doon. Amen? Kasama po tayo doon. Alam niyo bakit si Jesus merong warning? Para hindi tayo maging slave sa kasalanan. Para makaiwas tayo sa consequences sa kasalanan. Pastor, paano kapag nandun na ako sa kasalanan? Paano pagka nandun na ako? Mga kapatid, Jesus said, there is a remedy for sin. Meron pang remedyo. Amen? Sino rito, di ba? Sino rito
Estudyante, taas ang kamay. Estudyante. Estudyante. Okay. Anong ginagawa sa mga estudyante kapag halimbawa meron silang kulang na examination, meron silang kulang na naipasa? Anong ginagawa? Ang sinasabi ng professor, ng teacher, bibigyan ka ng remedial exam. Bibigyan ka ng remedy. Paano gagawin mo? O sige, dahil hindi ka nakatake ng tatlong exam, ikaw ay mag-exam ng dire-diretso, iti-take mo yun dire-diretso. Merong remedy. Si Jesus, merong remedy for sin. Amen? At ano pong remedy? Sabi niya, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, magpasalamat ka. Pinatawad na ang ating mga kasalanan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Jesus' warnings to His disciples, una po, warning about our relationship with God. Pangalawa po, warning about sin. At pangatlo po, John 16:24. Sabi po rito, until now, you've not been bold enough to ask the Father for a single thing in my name, but now you can ask and keep on asking Him. And you can be sure that you'll receive what you ask for, and your joy will have no limits. Kapag daw tayo ay nanalangin sa ating Panginoon at patuloy na humingi para sa ating pangailangan, ang Diyos daw po, sabi po rito, and you can be sure that you'll receive what you ask for. Sino po rito? Survey po. Sino po rito meron na pinag-pray, tinugon ni Lord? Taas ang kamay. Yung tinugon ni Lord. Amen? Okay. Sino po rito, meron pang pinagpe-pray pero under process pa ng pagtugon ni Lord? Hallelujah. Amen? Pero isa lang ang masasabi ko po. Ang Diyos tumutugon sa panalangin. Hallelujah. Amen? Kaya nga dito, binanggit po yung prayer. But now you can ask and keep on asking Him. Ito po ay panalangin. Number 3, reminders of Jesus to His disciples. Number 3, warning about prayerlessness. Amen. Natuwa po ako doon sa testimony ni Brother Robert. Sabi niya, baka kala nyo, hindi ako nananalangin. Nananalangin pa rin ako. Amen. Alam nyo, mahalaga po ang panalangin sa buhay po ng tao. Amen po ba? Mahalaga po ang panalangin sa buhay po ng tao. Ako po ay produkto ng panalangin. Kung bakit ako nakakilala sa Panginoon, ako po ay produkto ng panalangin. Kung wala po nag-pray sa akin malamang, ay hindi ako nakakilala sa Panginoon. Produkto ng panalangin. Mahalaga ang panalangin sa ating buhay. Sino po rito naniniwala mahalaga ang panalangin sa ating buhay? Palakpakan natin si Lord. Amen. Warning about prayerlessness. Kaya nga, bakit kaya si Jesus nagwa-warning siya patungkol sa prayerlessness? Mahalaga ang panalangin. Merong isang kwento. Sino po rito gusto ng kwento? Taas ang kamay. Okay. Tatatlo lang eh. 10 sana eh. Ulitin ko yung tanong. Sino po rito gusto ng kwento? Taas ang kamay. Okay, pasado na. Sino rito nangangako na ang kwentong ito ay hindi niya ipagkakalat? Atin lang ito. Ang kwentong ito. At merong isang bata at tatay, palagi nagpipray yung tatay bago sila kumain. Sabi ng tatay, sige, bago tayo kumain, alam nyo, yung mga tatay, dapat tayo mga leader sa tahanan. Tatay at nanay. Sino po rito? Tatay at nanay. Taas ang kamay.
Dapat tayo po yung mga leader po sa tahanan. Ang nangunguna sa panalangin, ang nangunguna sa pagkain. Eh, hindi po, sa panalangin, no? At yung tatay laging ano yan, yung tatay sabi niya sa anak niya, anak, bago tayo kumain, kailangan mag-pray muna tayo. Lord, salamat po sa pagkain na to. Salamat sa blessing. Thank you, Lord. Hindi kami nagkukulang. In Jesus' name. One time dumating ang pagkakataon. Kumain sila, hindi nag-pray yung tatay. Hindi nag-pray. Sabi nung anak, tinanong niya, tay, bakit hindi kayo nag-pray? Hindi sumagot yung tatay. Porket ang ulam ba natin, toyo at asin, hindi na kayo magpe-pray? Kaya yung bata yung nag-pray, Lord, salamat sa blessing, salamat. Hindi po kami nagkukulang, salamat, nakakakain kami. Amen? Kasi minsan nagpe-pray lang tayo kapag ang ulam masarap. Nagigets niyo po? Ibig po sabihin, kapag maayos ang sitwasyon po natin sa ating buhay, minsan doon lang tayo nagpe-pray. Pero paano pagka nandun na tayo sa toyo at asin na? Amen? Nagpapasalamat pa rin ba tayo sa Panginoon? Amen? Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Why Jesus warns us about prayerlessness? Bakit tayo pinapaalahanan ni Jesus patungkol sa prayerlessness, sa prayer? Dito sa Luke chapter 18 verse 1, sabi po dito, Luke 18:1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging nananalangin at mawala ng pag-asa. Alam nyo, si Jesus, siya po nagturo sa atin ng panalangin. Amen po ba? Si Jesus, siya po nagturo sa atin ng panalangin at kailangan po natin manalangin. Doon sa Luke 11:1-2, sabi po ron, minsan na nalangin si Jesus sa isang lugar nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin. Amen? Sino po rito? Siya ay Kristiyano. Dapat kapag tayo po ay Kristiyano, dapat marunong tayo manalangin. Amen? Sapagkat, bakit merong warning si Jesus? Because Jesus teaches us how to pray. Because Jesus teaches us always pray. Amen? Sabi niya rito, at dapat silang laging manalangin at mawala ng pag-asa. Kaya alam nyo, sa buhay po natin, merong palaging warning ang ating Diyos. At kapag sinusunod po natin yung mga warnings, yung mga babala, tulad ng babala ng mundong ito, hindi po tayo napapahamak. Amen? Kaya nga, merong warning si Jesus patungkol po sa ating relationship, sa ating Diyos. Meron siyang warning patungkol sa kasalanan at meron siyang warning patungkol sa panalangin. Tayo po tayong lahat ngayong umaga ito.